Maiimbisigahan umano ng Gatchalian Block sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ang pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin nitong matukoy kung may irregularidad sa konstruksyon ng mga nasirang infrastruktura. Si Sheena Torno magbabalita. Tumungo sa Mindanao sina Senate Pro Tempore Erwin Gatchalian kasama sina Senators Mig Zubiri, JV Ejercito at Erwin Tulfo. Ito'y upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Ikinalulungkot raw ni Gatchalian ang matinding pinsalang idinulot ng lindol, lalo na sa mga infrastrukturang nagsisilbing haligi ng ekonomiya sa lugar. Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code. Dahil dito, kinausap ng Gatchalian Block ang mga lokal na opisyal para sa gagawing rehabilitasyon kabilang na ang mga kalsada at mga paaralan. Mas importante para sa atin yung rehabilitation phase, lalo na nabanggit yung rehabilitation, mga basic infrastructure, kaya nga kinausap namin sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay. Yung tulay, kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation centers na nasira. Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that. We have to make it a standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong mga ganitong klaseng ilinog. No? Ipinunto pa ni Zubiri na sa harap ng ganitong kalamidad ay nararapat munang isantabi ang isyu ng politika. Ito'y upang magkaisaan niyang lahat sa pagtulong at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Lahat kami siguro nagkakaisa dito. Walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. Naniniwala naman si Tulfo na kailangang repasuhin ang kalidad ng mga infrastrukturang pinondohan ng gobyerno. Dapat anyang maiwasan ng mga substandard na proyekto at umano'y mga ghost project. Dahil dito'y minungkahin niyang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee na siya ang chairperson ang kalidad ng mga nasirang infrastruktura. Kailangan ho natin lagpasan na yung mga klase ng trabaho na binalasubas. We have to move forward by making sure na yung pondo na galing din sa mga tao nagagasa sa tama. Kasi may mga dadaanan kami, may mga school na medyo tinamaan. Meron din naman mga school na public school na matibay. So parang anong difference? May standard yan eh. So depende siguro sa contractor. Gayunpaman, nagpaabot ng 2.5 million pesos na tulong pinansyal ang Gatchalian Block sa General Santos City at sa lalawigan ng Sarangani. Nauna na ring sinabi ng grupo na handa nilang ibigay ang kanilang isang buwang sweldo bilang ayuda sa mga naapektuhan ng lindol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Pahirapan ang paghahatid ng tulong sa ilang lugar sa bayan ng Glan, Sarangani dahil sa mga kalsadang nasira at hindi madaanan bunsod ng malakas na lindol. Si Daniela Paulite sa report. Hindi pa rin madaanan ang ilang kalsada sa Glan, Sarangani, kaya nahihirapan ang mga otoridad sa paghatid ng tulong sa ilang barangay at sa pagsasagawa ng rescue operations para sa mga natabunan ng landslide dulot ng lindol. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap Sr., mahigit 100,000 individual ang apektado ng lindol sa Glan, kung saan 21 nasawi habang 9 ang nawawala. Ayon kay Mayor Yap Sr., inuuna nilang ayusin ang mga kalsada upang makadaan ng heavy equipments na gagamitin sa mga kabahayan na natabunan ng gumuhong lupa. Sa ngayon, nananatiling hamon ang pagkain na tubig sa lugar dahil wala pa ring kuryente. Patuloy ang panawagan ng alkalde sa pamahalaan para sa agarang ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Partikular na ang financial assistance para sa mga residenteng nananatili sa mga evacuation center matapos masira ang kanilang mga tahanan. Number 1 po na kailangan ng bayan ko is tulong from the national government kasi hindi po namin kaya sa bayan namin kasi maliit lang po ang pera ng bayan namin po, sir. So ang aming calamity fund, quick response money is only 10 million po. So hindi ko po alam kung paano pagkakasyahin. Nananatiling nasa state of calamity ang buong probinsya ng Sarangani matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.
Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na umabot sa tinatayang 150 milyong piso ang halaga ng pinsala sa General Santos Airport matapos tamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Si Cherry Light sa report. Sa unang araw pa lamang matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, pansamantalang isinara ang General Santos Airport. Dahil dito, mahigit 1,700 pasahero ang naapektuhan ng kanselasyon at pagkaantala ng mga biyahe. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, karamihan sa mga pinsala sa paliparan ay naitala sa passenger terminal building, partikular na sa mga nabasag na salamin at nasirang kisame ng pasilidad. Normally doon sa passenger area at saka doon sa tower. Konti lang naman sa tower, no, dahil operational na may tower. Sa laki kasi ng facilities, yung mga glass nabasag lahat, yung ceiling, yun normally ang naging problema. Sinabi ni Apolonio na inaasang maibabalik sa normalang operasyon ng mga commercial flight sa paliparan pagsapit ng Lunes, Hunyo 15. Ito ay matapos palawikin ng CAAP ang Notice to Airmen o NOTAM para sa pansamantalang pagsasara ng General Santos Airport mula Hunyo 10 hanggang Hunyo 14 habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad. That's operational na yung commercial operations. Kaya lang, yung mga airlines kasi mag-a-adjust dahil unang-una na-disrupt yung mga flights. Siyempre, konti lang yung pasahero, kaya konti muna yung flights na gagawin nila until sa such time mag-normalize na, doon mag-normalize operations. Dagdag ni Apolonio, itinuturing na force majeure ang insidente kaya patuloy pang sinusuri kung may pananagutan ang kontraktor sa mga napinsalang infrastruktura. Anya kung mapapatunayan ang pinsala ay dulot mismo ng lindol, ang CAAP ang sasagot sa gastusin sa pagkukumpuni. May kapasidad na humigit kumulang 1,000 pasahero ang passenger terminal ng General Santos Airport na karaniwang pinaglilingkuran ng 12 flight kada araw. Samantala nagsimula na noong Hunyo 10 ang biyahe ng mga bus sa rutang Davao International Airport at Jensan Airport upang matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng paliparan. Kasunod nito, agad na inatasan ni Transportation Secretary Vivencio Vince Dizon ang Land Transportation Franchising Regulatory Board na maglabas ng special permits para sa mga bus na bibiyahe sa rutang Davao Airport, Jensan Airport at pabalik. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.